At doon sa District 1, doon talaga sumabo yung yung issue na yun ng DPWH. At ito talaga yung binabaha. Kasi nabulilyaso dahil nasangkot siya sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH. Parang ang lungkot ni Mayor Joy Belmonte dahil sa kanya talagang syudad sumapul yung kwento ng mga lagayan sa DPWH. Sino kaya ang nagbigay ng ideya kay Congressman Arjo na pwede na siyang tumakbo sa 2028 bilang mayor ng Quezon City? Paano na lang yung binubuo nating pangalan at yung pinaghahandaan nating posisyon? Veteranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking ang plano ng pamilya ni na Arjo Atayde. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Sa kabila ng kinasasangkutan ni Congressman Arjo Atayde sa isyu ng maanumalyang flood control projects, ay patuloy pa rin itong namahagi ng relief goods sa ilang bahagi sa lugar ng kanyang nasasakupan. Sa vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min, ay isa pa rin ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinuking nila ang plano ni Congressman Arjo Atayde at kanyang pamilya sa taong 2028. Yes, Diba? Artista siya. Kaya siya ay napapahalo dito sa mga kwentong politika. At politiko naman kasi siya talaga. Totoo. Nung manalo si Congressman Arjo Atayde noong 2022, kasi pangalawang termino na niya ito Di ba noong paman, nung bumabango na yung pangalan niya, yung talagang, kumbaga doon sa first district ng Quezon City makikita mo talaga na ang ganda ng mga ginagawa niya. Bumababa talaga siya. Binibigay niya yung mga pangangailangan ng constituents niya. Mga sasakyan, lahat-lahat. Di ba noon pumutok na yung kwento, natatakbo siyang mayor ng Quezon City sa 2028. Sabi nga nila, ito na ata yung simula. Nagtatanim na siya para doon sa... Kasi nga, itong term na ito, last term kasi ni Mayor Belmonte. Ni Mayor Joy Belmonte. Merong kasabihan kasi sa mundo ng politika na ang pagpapabango, pag malayo pa, doon sa venue. Kumbaga, ang pabango raw kasi masangsang ang amoy kapag doon ka mismo mag-i-spray. So, malayo pa lamang, talagang pinaplano mo na yan. And itong nanalo siya na 2025, di ba? Nabuhay muli yung kwento na, ay, tatakbo siyang mayor talaga ng Quezon City. Kakalabanin niya si Gian Soto. Yung vice mayor Diba? ngayon. Na matagal ng vice mayor. Matagal ng vice mayor. Matagal ng vice mayor. Pero nagbigay siya talaga ng pagkakataon sa iba bago siya. Yes. Diba? So ngayon, pangarap ito na mag-mayor ng Quezon City. The last term na nga ni Mayor Joy. Pero paano to? Anong nangyari? Diba? Nabulilyaso yung plano niya. Siguro yung panahon talaga hindi na para sa kanya. Hindi naaayon. Hindi niya kakampi. Correct. Kasi nabulilyaso dahil nasangkot siya sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH. Napakahirap pa naman burahin sa mga Pilipino pag nasangkot ka sa tungkol sa pera lalo. Yung pera-pera yun, napakahirap. Lalo na yung proyekto na dapat ay sa ikabubuti ng kanyang mga constituents tapos hindi napunta sa kanila dahil ayan nga ang nangyari, di ba? Correct. Ito kaya yung yung di ba may tarpaulin na si Wawaw ang magtatayo ng mga proyekto. Yung gagawa ng project. Si Wawaw yung lagi nakayupo na gano'n. Yes. Diba? Yun. Pero parang binura na nila yun. Nawala na yun. Pero nakagrab din yung iba, mabilis. Kasi doon sa mga dokumentaryo, nakikita ko pa Oo. Kaya yun pala yun. So, ano yung kay Mayor Joy? Sa patuloy nga nagpaksa ni Nanay Christopher Min ay ibinahagi nila
ang kalungkutan ng kasalukuyang mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte na madalas sinisisid dahil sa matinding baha tuwing umuulan sa kanilang lugar dahil sa problema ng flood control. Parang ang lungkot ni Mayor Joy Belmonte dahil sa kanya talagang Balik. syudad Ah. sumapul yung kwento ng mga lagayan sa DPWH. Kasi yun, di ba, si Mayor Joy, di ba, nung pumutok yung issue na nga yan, doon pinatawag yung mga engineers niya, safety engineers sa office at pinababa niya na, kami inspeksyonin na lahat ng mga proyekto, di ba? Kasi di ba, pagka ganyan, hindi, national project kasi yun. Yes. Sa kanila kasi LGU, di ba? LGU sila. Oo, ngayon ito na. Ang sabi niya nung una, hindi ba daw sila nakarating doon sa District 1? Doon sa sinasabi Kung nila saan si proyekto. Congressman Arjo Atayde. Sa district. Pero ano ba, siguro inuna yan yung nag-inspeksyon. Okay. Yung District 1. Ngayon, yung Matalahid Creek, ang doon yung issue na yun. Nalalagyan ng... Isang straight yun na kalye na mahabang-mahaba. Oo, hindi. Creek. Creek. Yung creek. Iba Oo. pa yung kalye. Mamaya natin pag-usapan Iba pa yung kalye. Yung creek talaga. Na maglalagay ng pumping station ba doon? Kasi para Sa baha. Oo. Ang sabi ni Mayor Joy, bakit napakahaan ng yung isang creek, isang diretso lang yan? Bakit may mga inatado pa, may phase 1, phase 2, phase 3. So, iba-ibang budget yun. Iba-ibang budget. Oo, laki-laki. Ang phase 1 iba ang budget, ang phase 2 ibang budget, ang phase 3 iba. Sabi niya, bakit may Dami mga yun. ganyan pa? Eh, Isang samantala, mahaba lang yun. Isang mahabang creek Oo. lang yun, sabi Kumbaga, yung ganun. isang ano lang talaga dapat yun. Bakit hinati-hati Totoo pa? naman. At saka, kitang-kita ko sa pagsasalita ni Mayor Joy Belmonte, natutukan ko yan yung mga panayam niya. Sobra siyang depressed. Disappointed. Oo, disappointed siyang masyado dahil kasi naipon. Oo nga naman, kapag bumaha, si Mayor Joy kasi Oo. hindi pinapaasikaso. Kapag may nangyaring kung ano man na sakuna, si Mayor Joy kasi hindi ito. Sa kanya Bakit ang laging ang mayor? Mayor ang hinahanap. Samantalang may nakatalaga na mga kinatawan sa bawat distrito. Ilang distrito yan? Kani-kanyang congressman yan. Oo. Diba? Totoo. Kaya, paano nangyari na puro yung mayor ang binibira? Kaya masyado siyang disappointed. Kasi nga At naman. doon sa District 1, doon talaga... Doon talaga Oo. sumabo yung yung issue na yun ng DPWH. At ito talaga yung binabaha. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay napatanong sila kung sino ang nagbigay ng idea ni Congressman Arjo Atayde na tatakbo sa pagkamayor sa susunod na eleksyon na tila sumablay ang plano ng kanilang pamilya lalo na si Congressman Arjo Atayde na nabulilyaso dahil sa pagkadawit ng isyu sa korupsyon ng flood control. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Yung tubig. Sino kaya ang nagbigay ng ideya kay Congressman Arjo na pwede na siyang tumakbo sa 2028 bilang mayor ng Quezon City? Kung sa bagay, pangarap yan eh. Oo. Wala namang makapipigil dyan eh. At diba? saka natural lang yan, iba na pag pumasok ka na sa politika, kahit ano pa yan. Pataas na pataas. Magsehal, pataas yan, paakyat yan, kaya hindi natin mapipigilan. Oo. At ito nga ay nabulilyaso dahil naman po sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa mga proyekto ng kanyang distrito na ayan na nangyari, di ba? Oo, kasi disappointed pa rin sila mismo ang Atayde family. Kasi oo. paano na lang yung binubuo nating pangalan at yung pinaghahandaan nating posisyon. Totoo yan. Kung ganyan. At sigurado yan, alam ng pamilya na talagang meron silang pinaghahandaan. At marami rin ako nakakausap ng mga sources na nagsasabing talagang pinaghahandaan yan. Oo. So sabi ko nga, kakalabanin pa pala niya si Vice Mayor Gian Soto. Oo. Nakatagal-tagal nang nagsisilbi sa pamayanan ng Quezon City. Na panahon naman na para sabaw tayo na mag-level up naman siya bilang mayor. Pinaka-panahon Oo, na. The yes. last term na nga ni Mayor Joy. Pero talaga ang kapalaran kapag hindi mo kakampi, may mangyayaring butas. May mangyayari talagang problema. Kung saan yung pangarap ay nagiging bulilyaso. Correct. No? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!